na 4 na series ngayon dito sa May Blast. No, puting-puti tayo, Polly. Tamang white ka. Nagkasundo tayo. Nagkasundo tayo sa kulay ng sarili natin. Pagtas natin mag-beer, gano'n. Kahapon nga. Kagabi nga, nakano pa tayo. Jacket pa rin. And syempre, mainit guys yung mga bakbakan dito. No? May mga team na 0-3 na. May mga naka 3-0 rin naman. May mga balance na 2-1 and 1-2. Diba? Yan naman maganda kapag best of 1. Hindi mo alam kung sino ang makakasilat. And tignan nga natin dito, Direk, meron na ba tayong head-to-head matchup dyan? Ipakita mo na nga ang bakbakan ng dalawang team natin dito. Paul, yung favorite team natin, nailagay na sa atin. Ito na nga, walang iba kundi si Nightfall and si Yuma. Lately, medyo maganda performance nitong LGD. Yung Aurora, medyo nasa laylayan to. Alam ko, 1-2 ata to, hindi ako nagkakamali. 1-2. Natalo sila sa... BB, yung kinas natin kahapon. Tsaka sa ano, tawag nun sa Glip. Sa Glip. So 1-2 sila. Nadali. Ito nga, no, yung dalawang carry players natin dito, mga boss, ang ating na-head-to-head match-up. Yuma na medyo maraming hero nilalaro lately, and yung Tiny ni Nightfall, nang ulit-ulit ko nakikita, pero laging talo. Ayun na nga, no? At least for Yuma, kahit pa paano yung mga hero niya, yung mga pang cheese pick, pang hard counter, yes. diba? So ito naman yung talagang meron din sa LGD ngayon. Talagang yung draft, medyo mahirap kalaro tong team na to. Sasabay mo na ba isa lang ko? Ito nga guys, yung ating group stage standing, no? Team Yandex 3-0 na, yung Glip 2-1. Grabe, ito pala dapat ang pinupusuan eh. Imaginein mo lahat ng laro nila kahapon, puro times 3 times 4 sila. Kung nilapagan mo lang lahat yan, panalo ka. Ang bigat ng kalaban na tinalo nila, di ba? Falcons, Aurora, isa to sa mga maabot ng mga last day. No? And syempre, yung ating pambansang team, syempre 0-3. Nothing more, nothing less. Ganun na nga. Alam mo pa malapit yan mo? Oh. Ang kalaban nila mamaya, yung 3-0. Totoo, yung Yandex. Ano mo yung pinakamaganda niyan? Tayo pa magbo-broadcast doon. Yun na nga. Labas mo yung drop, tapos lapag na tayo. Ito na yun. Ito na yun. Nalinyahan na eh. Pero dito yung molo ko. Ano na yun? Nag-LGD ako dito. Parang maganda naman eh, diba? Naniniwala ako sa kanila eh. Unless maban lang bigla yung snapper, baka doon ako kabahan. Baka na-figure out na, no? Kasi isa naman to sa pinampanalo ng LGD kagabi. Yung mga pa-snapper offlane. Most of the time kasi kung first pick ka, makukuha mo ata talaga eh. Kung hindi ba ban, kung hindi re-respect ban, but knowing sa drafting, sa binaban mo rin kasi sa may LGD Gaming, parang piling ko lulusot talaga eh. Dahil mo kasi kailangan ban. May mabibigay ka talagang hero talaga nila. Nag-LD rin naman sila. Mga batak na heroes din naman yung nilalaro nila dito, no? Sino kaya ang nakakakuha agad ng tamis dito? Clockwork. Hindi pinalusot. Alam ng Aurora. Pina na rin talaga, no? Dalawang ano to? Machine. Ito. Team Verso. At least nakuha pa ng Aurora yung Team Verso for WS, di ba? Lagi naman yan yung to-go hero niya, no? Mas pinili nilang tanggalin nata yung Tiny dito and yung Pack. Kasi kung hindi ako nagkakamali dito, 2 picks ba to? Hindi na kasi. Yun, W. Kaya, first pick. Oy, thank you, Timo. Grabe ka talaga. Yan yung kulang sa buhay namin. Ano laro mo, Mitz? Ba't tinara mo yung controller? Ano laro mo? Ba't tinara mo yung controller? Yun ang pasok sa copy record siya. Magkape na lang tayo. Maiba rin. Ayun na nga talaga. Ano rin tayo eh. Mamaya na, after na itong game na to. Pero ano nga ba yung gusto mong ipantapat sa Timber? So, iisip ko kung first pick siguro yung Aurora, Timber sila eh. Since isa na lang yung missing ba nun? Okay. Hindi rin kasi malinaw, no? Hindi nakalagay. Sa tinanggal naman nila yung Necro dito, syempre ayaw mo naman na ma-counter pa ng mga Necro kung Timber sa syempre, magpapatalo sa nila pag kung LGD, SF. Nung finals nga, sabi ko sa'yo, nung last tournament yung Dream League yung finals, yung Aurora, every time yung Timber sila, ino-own ni Bata. Ni SF-an lang. Sobrang laging walang game si WS. Parang feeling ko kung pagtitimberin mo to, dapat maban mo yung mga o-own sa kanya eh. Bigyan mo siya ng magandang game talaga, no? Kapag nakitaan mo rin naman siya ng sobrang pangit ng head start, tumatanong din naman talaga. Uy, angas nga ng no? Itong LGD Gaming, dito sila sa may Liquid Bootcamp. Oo. Sa CS yan, yung Liquid Bootcamp, no? Palong-palong nga rin yung mga boss natin dito. Sabagay, nagka-sponsor. May budget. May budget. Ayun lang naman yun. Di nung nakaraan na parang hindi mo alam kung ano ba mangyayari. Merienda na mga paps, kaya nga, ito na yun eh. Gantong-ganto sana yung mga time na classic Pinoy tayo. It's either may dadaan dyan na malunggay cheese pandesal. Sige. Lapag na muna tayo, baka mawala pa yung market nga natin. Ako, pupusi ako LGD. 5H lang. 5 hash? 5 hash lang.
Sana naman pwede na maglapag. Kanina hindi kami nakapaglapag sa Nostro eh. Tignan natin kung makapaglapag si Rekdi. Nakapaglapag. Pumasok? Yun! O ikaw, Polly. Duration. Isa lang, wag na natin trifecta. Masama talaga yung... Duration yan. Punta tayo sa duration. Under 42. 5H10. Masama talaga yung nagtatrifecta tayo. Hindi Okay na? ko. Dalawa lang dapat, no? Dalawa lang dapat. Pag trifecta, isa lang tatama. O gusto mo, si Joma, baka may pick ka dyan, Joma. Eto, ano natin. Si Oo. Amot siyang papiliin natin dito. Yun, galing ng mga... Maganda. Magandang ano ni Jomori dun, O sige, maganda ang bunot mo dyan. Total frags pa ba? Hindi na, Hindi masama na, talaga pag kami okay. ni Polly nag-decide doon trifecta. Tapos ito, si Tig-isa TV lang kami yung talaga. pinaglaban namin na isa, di ba? Sige. Ayan, di ba? May kanya-kanya tayo dito. Kumag-godlike pa yung isa. Pero, nalipat tayo sa, hindi ko alam Sige, kung ba't lagay mo. napunta tayo dito. Lagay mo, hiniling na ni... Boss, naiba yung ano Casper. natin ha, screen natin dito ha. Nalilito na ata itong mga to. Sino ba? Okay. Ba't naging Falcons ano to? Extreme to? Naging Falcons Extreme yun. Nabaliw lang. Hindi, sa ano to? Clean feed mismo. Sa Blast mismo yan. Hmm. Yan yung mga sinend nila sa atin. Nalabagan mo yung ano, godlike ni Casper. Pa-shout out Kimo. Galing sa mga mamamayan ng 13 Martires Cavite. Ay, shout out sa inyo dyan, Ralph Vincent. Mga ano yan ha? Mga Kahud mo kapon. yan. Dating tiga 13 din ako eh. Yeah. Pero lipat na ako dito. Kurakot daw kayo dyan. Sabi ka, kurakot daw kayo dyan eh. Wait lang guys, no? Sa clean feed kasi yung medyo namamali. Nalilipat sa ibang Yeah. draft. So, wait lang tayo. Kakasimula lang naman ng draft natin. So, I think hindi naman madami yung mamimiss out natin dito. Nagulat ako eh. Biglang nag-iba yung drop eh. Wala si Clockwork. Agad Gusto mo yung logo? Extreme Falcons. Masisira. Pero yung camera, Aurora. Shoutout dyan sa inyo sa 13 ha. Balitang-balita ko. Kayo daw yung merong mga sobrang lalaking tax sa mga... Oh? Oh, Okay. Di hintayin lang natin yan. kaproblema lang. Walang problema. Mag-shoutout muna tayo ng mga tropa. Total, nandito na tayo. Sarap Game 1 pa. Alam ka namang walang mangyari. Alam ka namang walang mangyari sa ating dalawa dito. Ay, pa-shoutout din kay Joseph Bispo from North Korea. Yan, shoutout po, no? Aba, mga tropang ano yan ah. Sarap siguro dyan ngayon, no? Lamig dyan, no? Kowera nga, Kowera. Tinesting ko kanina eh. Nung umuwi ako after nung Nostra, electric pan lang ako. Kala mo, impyerno na yung binubaga ng hangin. Ako nga eh. Ano lang, di ba, dito galing HQ. Ah. Kain ako kay Ate Michelle. Tinamad akong gamitin yung payang ko. Sabi ko, malapit na lalakarin ko. Para akong pinasok. Init ang Pagbukas ng electric pan natin, Michelle. init ang araw. Yung araw mismo, Ah. init nung dinaan ko lang. Medyo lumalapit na rin kasi talaga ata tayo. Lumalapit na siguro talaga ang Pilipinas sa impyerno. Grabe na eh. So, ulit din talaga yung init ngayon. Kaya guys, stay hydrated pala. Ito, may nagpapa-shoutout pa sa atin dito. Si Atong Ang, di ba matagpuan ka, boss? Di ba? At malilibre pa nga daw ng kape si Atong Ang. Kaso medyo, di ba delikado yan? Nasa ano ka ngayon NBI Most Wanted ni-redrop, no? Okay. Baka nga nagka-conflict yung lobby na create nila. So, okay naman yan. Okay. May malamig pa bang lugar sa Pilipinas ngayon? Shoutout boss, Polly and Kimo from Lawag, Ilocos Norte yan. Medyo malayo-layo yan. Shoutout sa mga tropa. Good evening na yun eh. Kapag ka-intro mo, yun na yun eh. Mukhang hindi naman magbabago. Sabay nagdaya to, hindi Clockwork. Yung bilan kanina, iba, ibibig na agad. Sabi ko kasi may pang-answer din naman dyan. May mga SF pa eh, diba? Sigaw tayo dyan. Nawala pa. Or sa... Usually ba ginagawa niya pagka timber? Alam ko, nag-accept naman siya.
Mas mataas na ata yung rate na mag-gyro. Kasi yun yung lagi niyang to go dati. Every time Timber yung kalane, nag-gyrocopter. Ewan ko lang ngayon, since medyo nagbago naman yung patch. Lately, hindi rin natin masyado nakikita si gyrocopter. Yun. Oy, shoutout din doon, no? Papa-shoutout sa maganda niyang asawa, si El Nabel. Yan, shoutout po, no? Wala ba si Polly? Guys, chat nga kayo ng one kung narinig niyo si Polly, salita ka. Wala ata yung kay Polly. Okay, wala daw atang mic si Polly. Direk ha, tingnan mo lang. Polly, hindi ka nadidinig. Yung pala, dami pang binati ni Polly. Dami pa sinata, di ka naman pala rinig. Triple time. Ano, baka marunong ka ng translation. Most of the time, kapag kami yung mga video, may nagagaganon-ganon eh. Kapag nagsasalita, nagagaganon, di ba? Nagnanaruto, nagnininjutsu, mga ganon-ganon, no? Wind Ranger. Mukhang ito yung answer nila dito sa may team verso. Like, legit ba maganda si boss? Parang every time nakikita Wind Ranger to, talo. Okay na ba yung Joma? Low. Hello guys? Mic ko, Mic daw ni Polly, hindi naririnig sa live. Check mo na lang. Pumitsik. Ayun, Ayun, meron na. Saan tayo? Umay na. Shoutout ulit. Shoutout sa inyong lahat na lang. Yeah. Long game ba to? Kaya naman ang caster eh. Depende mo siya, pero ako sanay na ako sa long game. Hindi na ako nagtataka kung tatagal to. Pero Feeling ko nag-under nga ako eh. Ka, diba? Kinabahan na ako kasi it's a sign eh. Nagkaroon na ng problema agad. Baka ito na tayo ulit nun. Meron na ulit. Nag-aalay na lahat ng way para tumagal, no? Yun na ba yun? Wind Ranger, yung Teka lang. Doon guys Yun nga sabi ko siya, baka ito yung answer nila sa Timbers. Carry? Ganun? Wind Ranger? Okay. Shout out Kimo and Polly from our home away from home. Salamat. Ano? Layo nun ah. From our home away? From home salamat? Baka yun yung pangalan lugar nila. Ande, from our home away from home. Okay, from our home away from home. Di ko na. Hindi, may bahay sila. Kunyari, may bahay sila dito sa Gentry. Ngayon, meron silang mobile na bahay. So, lumalayo. Nagpa-far away. Siguro, napunta ngayon sa Lawag. Yung kanina yung nagpa-shoutout. Ganun yun eh. Gugulo mo yung mga shoutout natin dito Ganun yun, di ba? So, Venonat, nilabas nila dito, no? Against Wind Ranger, maganda naman talaga yan. Malagyan mo na ng snake bite, no? Grabe yung damage talaga niyan. Boss, grabe yung balik damage yan. Medyo masakit-sakit. Pag fumocus fire ka, tapos ka talaga dyan. Gusto ko yung mga ganito. Ano yan? Pa-check PM. Ano check PM? Good morning, boss Kimo. Check PM daw. Check PM, pwede. Tingnan natin. Tingnan natin. Dito ka. Online tayo, ha? Naka-offline ako, boss. Baka tanongin din yan, ano? Nung magandang hero sa Dona po. Baka kambing. Baka ito na naman yung mga nagtitinda ng kambing, ha? So, ito na nga yung Shadow Fiend. Nilabas na dito ng LGD. So, possible ata na Wind Ranger support. Ito si Boss Joseph. Ay, nagtanong siya sa akin, good morning, Boss Kimo. Pasend po ng QR. Grabe. Yun yung mga gusto ko. Grabe. Muchas gracias agad. Alam niya din, no? Boss, good news dyan. Boss, ang good news niyan, limit ang Gcash ko. So, sasend na kita na yung mag-QR. Yeah. So, Beastmaster na, eto na, nakukuha na nila yung mga heroes nila dito. Boss, gusto ko yung tamis. Hindi nila tinalo yung Wind Ranger carry. Sabi ko sa'yo, SF is the key. True. I-own mo lang etong Timber. Napanood ko na to nung Grand Finals eh. Binate lang ng Wind Ranger, no? Para mapabenomancer. Pero eventually, nag-end up pa rin sa Shadow Fiend carry dito, yung LGD. Yeah. Aurora, anong sagot? Dahil nilabas na rin dito yung Beastmaster na kayang-kayang i-flex ng LGD kahit sa mapuntang lane yan. Charot nga pala, no? Dito kay Benedicto. Yeah, support daw sila ng Grease from Carnival Cruise. Alchemist. Makukuha nga dito ng Aurora. Alchemist carry.
Okay lang naman bigyan ng Ags si Timber, pero hindi yata siya yung una mong bibigyan. Hanap ka ata ng isa pang mid na sobrang mabuboost up ng Ags. Depende, minsan decent. May nakita na rin ako na parang pinit si Timber kasi sobrang yaman. Pag mayaman siya, oo. Like yung Timber, naka 23 minutes ata, naka-Shiba pati Sanskaya. So, parang deserve ng bigyan ng Aghanim's. Bubuhati na niya yung game. Basta mayaman, okay. Pero kung hindi... Ako naniniwala ko kung ma-own mo tong Timber, okay lang eh. Pero kasi nung nakaraan, naalala ko rin pala, yung second game nung Aurora, nung kalaban nila yung P-Vision nung finals, binawian na nila na Timber, naging okay na siya sa lane. Ah, nakahinga siya. Oh, nangyari kasi yung worst sa kanya. First game, parang 11 minutes, level 5 lang si Timber. Yung talagang disaster. Oh, Tapos nung game number 2 naman na, okay na. 8 minutes, level 6, level 7 na siya. Parang ganun. Like, yun naman talaga yung concept eh. Kaya mo nga inesepan si Timber, gusto mo i-own. Ngayon kung hindi mo ma-own, ibig sabihin hindi nangyari yung nasa isip mo, yung gusto mo sanang matchup para kay SF. So, both teams dito, may last pick pa naman sila, no? For the side of Aurora, mid na lang ata yung kulang dito ni Mikoto. Yung binaban lahat. Parang hindi na rin ako magtataka pag dinamay mo na rin dito si Queen of Pain or si Storm Spirit. Pero ako yung Pain, parang pinaka the best na i-remove no. Isa siya sa mga mid na sobrang gandang bigyan talaga ng early Ags. For LGD kasi, like, pwede mo pa i-flex to eh. Like, BM mid ka. Yun nga eh. Pwede mo i-BM offlane, di ba? Pareho kasing ginagamit nila yun eh. Maski mapali pa shoutout kay Mikay. Yan, shoutout po kay Mikay, no? Palagi daw paldo ang parlay. Congrats kung ganun, di ba? Sana all paldo sa mga parlay. Keeper of the Light will be their final ban sa side ng Aurora. How about LGD? Ano nga ba yung mid lane hero na gusto nilang tanggalin? Mamimili na lang sila dyan eh. It's either Storm, it's either Kyop, SFK eh. So, ayaw mo na may burst damage. Okay na, Pain. Doon na nga. Tanggalin mo na talaga. Maski mapali, kaya pa dito may maka-ultra kill. Lahat naman ng game, boss, kaya maka-ultra kill, no? I mean, depende lang talaga sa mangyayari. Minsan tingnan mo rin sa hero. Kapag may mga hero parang kaya maka-ultra kill. Yung lumalasit mga talaga. Spirits, ito, yung mga Timbers, oh. Yung BM, wala na akong tiwala dito, na tuloy-tuloy yung stick. Namamatay ito eh. Yung pagkaroro, minsan hindi na nakapatay. So last pick pala tayo dito, sorry. Mga boss, ang mga nalapagan namin dito is, ako, yung molo lang ako Nag-LGD kasi ako dito. Tapos si Polly, natayaan niya yung under 42 duration. Si direct namin, ano nilapag niya? Plus 10.5 kills yung LGD. Plus alam ko sumundot pa ng Godlike. So nag-end up na nga lang for the Storm sa side ng Aurora. At least range hero ko ako sakaling BM mid. Okay pa rin naman yung Storm doon. Ngayon, isasama mo kay Whisper dyan. Like, itutuloy mo pa rin ba na BM mid to? Or tatry mo, inubos mo rin yung lahat ng pwedeng pang lane kay Storm eh. Magkakes-kes pa ba? Ay, hindi nakaban pala yung kes. Nakaban yung kes pa sa'yo, no? Huskar kes agad. Ito, isa pandiset, hindi agad ipid ng agad eh. Si Storm, bobo to, mapilin mo agad ng agad. Dito, 3 to 4 item pa eh, before mo mabigyan ng Ags. Sa Alchemist, sa Timbersaw lang siguro agad mapupunta. Or, mag-item ka na lang muna sa Alchemist, di ba? Pwede rin naman. Ngayon naman nakikita ko parang doable siya, no? Like, nagpipid kapag ka nabili na yung kiras. Yung tipong may Dagger, BKB, Radiance, kiras, doon na siya nagpipid. Bigyan mo si Venomancer. Spread mo yung cancer. Bigyan mo si Venomancer, spread mo yung cancer. Meron po bang basis ang Valve sa mga direct invite sa TI? Yes, boss. Oo Yung naman. PGL, since way back 2 years pa yun eh. Lahat ng May mga PGL points Walakia, yung PGL events, may mga points kasi yun. So, yearly, syempre, in-update nila yun. Kaya sinasabi lagi namin sobrang importante ng mga PGL na tournaments, no? Dahil doon nga nakabase yung direct invite for the TI. Ito, hinahanap mo, bigla silang nag-Batrider. And Batrider yan yung Whisper. Hindi na ako magtataka. Isa to sa mga goated mag-Batrider. Boss, parang ang sakit ng katapat nila, double range, no? Tas Batrider itemist wind ka. range. Maganda rin naman siya in a way. Kailangan mo ng dagdag pang huli kay Storm. And isa to sa mga pumapatay sa Timbersaw, si Batrider. So, okay. Ganda ng naging last pick dito for LGD. Enough nga ba to, no? Para mabigyan yung Aurora. Ito na. Tutok mo. Dropwise, let's go. Ayoko nung nag-Batrider sila. Maganda po siya pampatay pero parang hindi ko makita yung sining eh.
Ano na ba build ni Bat ngayon sa offlane? Tranquil pa rin ba to? Yung nagbe-bearing pa rin ba to? Magbe-BOT ito. Nagbibi... Kasi bagay, greedy to eh, no? Yeah, drop wise pa rin, LGD, puso. nice, nice. Nailapag ko na eh. Nailapag ko na dyan eh, susundan ko na rin. Ibigyan mo lang din talaga. LGD na yan. Sabagay, Nagkatatama ka, drop voice, di ba? Oo. Si Whisper to, so parang mataas nga yung chance yung sinasabi mong naka-BOT. Gusto ko naman yun sa ganitong klaseng game, no? Lalo na kailangan yung maging mobile. Kung magkaka-BOT ka, may tatrabelan kang BM. And sabi ko siya, kung meron akong pagkakatiwalaang hero kay Tailong, isa to. Yan, di ba? Alam kong batak na batak siya dyan mag-Beastmaster. Talagang master niya yan. Yung Beastmaster mid. Parang anong unang labas niya kasama tong grupo ng hero? Yan. Yan yung hero, no? Laging yan yung pinipick sa kanya. So let's see. Tignan natin kung mangyayari nga ba yun. Yung ine-expect natin na Beastmaster ni Tailong. WS, of course, syempre, siya naman yung kailangan ditong maging maganda, no? Yung lane. Kasi sabi mong kinantor siya, Shadow Fiend. So, kinahantak pa yung mga tropahan natin, no? Kanina may nagtatanong eh, ba't daw yung Heroic nasa Liquid Bootcamp? Siyempre, boss, itong mga bootcamp na to, pinapahiram to eh. Like, parkilahin mo, siyempre. Pwede ka naman magstay dyan since online event pa naman tong Blast. Tsaka ka palang lilipad nga, yung sinasabi nila rapping Denmark ni Rappi. Kapag ka pumasok ka ng playoffs. So sa ngayon, mga bootcamp pa lang naman yung team na yan. Kaya guys, napapansin nyo, di ba, yung Blast, meron siyang break in between nung tournament niya, no? Yes. So, dun yun dahil kailangan nila lumipad papunta doon sa mismong event na. And simula na nga tayo dito para sa ating game number 1. Kayo ba? Tingnan nyo ba sino lamang dito? Ano ba sinuportahan nyo, di ba? Siyempre, bubuso ka na agad. And para naman maganda yung start ng parlay ko, panalo muna LGD yan. Pakiligin ka muna, hindi yung reparalay agad. Kahapon, nakita mo naman, kinilig talaga eh. No? Yung first 8 ko, hit naman eh. Biglang extreme eh. Na extreme magic sync ka nga doon. Extreme Huwag kakakitaan. Okay, masisimulan nila dito, KJ. Pero 1 cogs away lang. Mukhang sitting pretty na siya dito. Siya pa yung nakaburaot kamo. Tingnan mo yung mana ni Kauri. 3 pumps yung ginawa niya doon, boss. Alam mo yung nag-commit ka na ng Venomous Gale, nabawasan na yung mana mo, sabay pinatong ka pa ng cogs. Buti nga kamo, yung hindi talaga naka-ready, yung mag-isa na si Clockwork. Imagine mo kung may campo yun, napahama kayo doon. Totoo. Yung mga ganong klaseng banggaan. Nakasetapan kayo, malamang. Gusto mo rin naman syempre umagro, especially meron ka alchemist na kakampi, no? Yung makasecure ka ng 2 bounties, yun yung importante eh. Pati isa't isa lang. Masakit kasi nan yung natatlohan ka or worse, naapatan ka eh. Ay mo, may mana naman ulit si Benok. Matipid naman level 1 yan. Yes. Naku, puro animal dito. May Kaso nga lang, ang dami ha. Meron ding Bat Rider with his Flame Break. Kauri Nag-deny denied the bounties. Pero mamamatay pa rin siya in the hands of the Olicorn. Yeah, That's gonna be first blood secured. Siyempre guys, no, yung first blood yan, for question or inquiries, just message Quinic page po for more information. Hindi na iba to, natin yun kay Kauri. Sabi ko sa'yo, first, lagi itong si papatay. Si the masterclass niya na yan. Yung Masterclass na yan, yung pagkaka first blood. Hindi mo alam kung may tropang tumataya rin eh. Grabe naman si KJ dito. Pero madidenay na yung kanyang observer word sana Sobrang na pwede garapan mo makuha. na. Tama na. Dalawa na yung pinoforce mo doon, no? Binaraot mo na nga ng kags eh. Kaya nga eh. Kung nalasit niya pa yung word na yon, aray mo. Teka, sino may nakapatay? Nang. Nakakuha ng first blood. Si ano, the Olicorn. Okay. Damot niya rin, no? Hindi niya pa binigay sa mid or dyan sa offlane. Ano lang ata? Blood grenade data pamatay. Yung tick damage na ng blood grenade. Siyempre, alam ka namang first series, Polykimo Duo, alam ko na. post, long Ito na yun. game, Ano lang, RM, niligtas lang tayo ng day 1, day 2, it's back. grabe, no? Post, long game, may RM pa. Sarap. Kanina ba nag-start yung kabilang ano? Online lang, relax lang tayo, online lang to, ganun talaga. Nagkakaproblema. Normal yan. Kailangan chill tayo. Uso ngayon yung mga mainit yung ulo, nagro-road rage, huwag na nating sabayan yung mga yon. Lilipad din po ba ang Lupon papunta sa Esports World Cup sa Paris? Sana, no? Kuha ka pa bisa doon eh. Ano parang masarap doon? Masarap dun. Nakandaan ka lang sa kanto doon, matawag sa Paris, City of Love. Yes. Ano gagawin mo sa Paris? Gulat ako kanina kulay gold yung SF, siguro na Timber Chain. Ay, yung Whirling Death. Whirling Death. Gintong-ginto eh. Hindi ko Umiilaw, mabagitin no? ko. Ang ganda naman ng shit na to. Yung effect ng kapag na Whirling Death. Mas gusto ko nga itong TV natin na to. Huwag nyo na ibabalik yung TV dito. Linaw nito. Ang ganda oh. So mukhang tahimik lang naman after nga ng first blood na yun, no? Aha.
Chill-chill lang naman dito, pero WS, no? Tinatry naman niya maging aggressive at the same time. Okay, nakikita natin yung mahirap talaga yung CS, especially kapag ka nag-level 3. Nag-level 3 to CS, wami-wambam talaga yung CS mo dyan eh. Buti nga Mira, nagagawa naman ng paraan, no? Para gulhin dito si Yuma. Tumatanga rin naman si Uma, oh. Hindi ka siya nakalasit dun sa scenario na yun. Tatlong creeps yung na-miss out niya. Ito nga lang yung medyo interesting kasi nga double range ka dapat. Venomancer ka naman, at least andyan yung pang-anoy sa Batrider, yung mga slows para hindi ka mahabol ng Firefly. Ganda pa ka mo, meron silang na-lure na creeps, oh. Na-pull nila dun sa maliit. Uy, mag-deny ka rin, Whisper. Power Puso rin shot. yun. Hindi, papatay sila. Ayun ang goal. And mukhang Kaori dito, makaka-survive naman. Hindi naman tutuluyan. Wala naman na binitaw na flame break. Patay yun ah, no? Di ko rin alam eh. Like, may stickihan niya pa ng 3 yun, sabay flame break mo. Magkaka-power shot ulit. Kaya rin hindi nakahit si Chio Ligor eh. Tinigil din ni Batrider. So tamang dura lang naman si Kaori. Talaga. Minamandoan lang si Teolicor dito, no? Gale lang ng Gale. Ito na, flame break. Gusto pala nila si Nightfall. Power shot going to miss. But enough still to take down Nightfall. A big kill para dito sa side ng LGD, sorry. Medyo masakit na yun. Alam mo naman yan, hindi naman nagsashine yung Batrider pag nagpa-stack ka ng madami. No? Bigla siyang grenade, sineryoso eh. Biglang grenade flame break eh. Grabe yung guhit ng yung damage. Partida na nga yun, hindi pa siya tinamaan ng power shot eh. Mm. So may utang-utang pa siguro si Nightfall doon kung tumama. Yung mid lane naman natin dito, 10 denies. Di ko alam kung sa creep lang to or included dyan yung boar. Included dyan yung board kapag kaya mong gawin. Mm. Ay, kasi kinakanti na kinakanti ni Storm. Ayaw din niyang mabigyan ng tamis yung boar eh. Binigay naman ni Tylong yung isa. At least nakadagdag CS yun for Storm Beer eh. XP na rin. Yun naman advantage mo pag may summon yung kalin mo, no? Tapos napapatay-patay mo pa. But sa baba, eto na nga, nangyari na nga yung sinasabi ko sa'yo na talagang nahihirapan nga si WS. Ang kanyang worst nightmare every time team versus siya. Malapit na nga rin ako magtaka kung bakit pina-priority nila to, tapos ayaw nila iba yung SF eh. Like, sobrang legit na. Nung finals, ganun talaga yung nangyayari, boss. Talaga napapahirapan, no? Nasasagutan yung team versus niya. Dito nga may level-level pa naman siya, hindi pa ganun ka-worst. Nung finals talaga, yung game niya, grabe. As in, parang 0-3, nag-0-4 siya. Imagine mo, WS, level 11 minutes, level 5. Ganun kalungkot. Teka, ano naman ng courier nito? Maghahatak lang naman. As for Mira, Cogs, hindi naman tatama. Pwede mo bolsipahin yun. Hindi na. So, pag Sinipa mo ulit daw. natulak mo yung cog, tulak mo ulit. Ay, sa bagay, na kung tumama, hindi na mag-pro-proc sa'yo. At Timber so down, sinolo ng Shadow Fiend. Ayan na. Ayun lang. Kumbaga, tinry mo sanang mag-create ng space nung mag-attack ka. Pero kapalit nun, namatay pa yung Timber. So, solo kill pa ng Shadow Fiend. So, Medyo good solo start. XP. Oh, I like it. Good start. Ang kulit eh, no? Umapantay po yung cogs. Hindi sila pwedeng magtamaan. Ganda nga ng concept ng cogs talaga ngayon. So, kahit pa paano, maganda yung panimula dito ng LGD. 3-0 tayo. 1 key advantage agad, no? Sa lanes, makikita natin lumalamang na talaga sila dito kahit pa paano. And Kaso tignan mo napasobra ata. JJ, medyo malalim na rin sa part na yon and he'll pay for it. So, free kill for WS. Buhay pa nga si Mira. Meron ni Pay Repair, may may assurance pa siya na mabubuhay talaga doon sa Rockets. So, medyo nag-ready lang siya sa part na yun. Miscalculation lang para dito kay KJ. Teolicor, Medyo pamigay yun lang. Yung mga ganung move, medyo pamigay. At tandaan mo, kapag ka-clockwork ka na wala ka namang baterya, huwag ka lang kasing aggressive, mang bato-bato ka na lang. mabura-out ka lang, di ba? Oo. And 6-minute run. Level 6 yung Beastmaster. Medyo nakakatakot kumontes dito. And Kaori. Simulan ng Plague Wards. Level 2. Okay. Windrun activated. Bushwhack will make it. Rune on the bottom. Teolicor goes down. One more. Aabutan naman na dito yung Wind Ranger. So kill secured. Pero makukuha naman na tayo long yung shield rune. Maganda naman yan, na-secure naman nila. But for Storm Spirit, mukhang happy naman siya na hindi naman siya nagagalaw. Napauwi siya, yes. Pero at least di naman siya yung napapatay dito. Ito na. Ang money hack ng Batrider.
Once naman talaga magka-level yan, medyo lapok na yan eh. Pero tatry nilang gawin dito. Max Concoction Stun. And the Okay, damage yata siya dyan. Uy! looks like enough. Nag-bounce back yung Acorn shot. Whisper's dead. Tsaka ka mo nasa acid ka eh. So wala kang armor, no? Nakita mo yung impact damage. Ang taas ng naging damage no, ng Acorn. Pero now 4 heroes sa may bottom. WS with another Timber Chain. Di umabot yung Blood Grenade for the slow. Heading towards for the Shrine of Wisdom. Di na para kumanta si WS. How about on top? Magtitipi dito. Beastmaster on its way. Medyo late. Andun yung slow. Too late para kay Tailong. But might be looking for Kauri instead. Batrider heading towards top as well. Andun yung Flame Break. Ganda ng pagkaka-pushback. Pero aabutan pa ni Tailong. Andun yung slow from the board itself. Now Storm Spirit farming the neutral. Habang si Kauri dito, papatay na ng LGD. Kamo, no? Ah, okay. Magdodomi si Tailong. Uy, bago to. Mid. Baka casual lang yung Domi Ags. Ginagawa yan dati ng mga ibang mid players. Gusto ko lang malaman kung like, legit pa ba ngayon. Dahil ba, tempo? Like, gusto nilang mas mabuild lalo yung tempo, no? May Seeger ka naman eh. Ewan ko eh. May SF ka rin eh. Yung Batrider din, Demolition Squad naman to, di ba? Baka yun lang niya maging passive na yung mag-ags-ags pa. Alright. Gusto niya makatulong agad, no? So, KJ dito, hinahunt niya yung Storm. Mukhang Aray mo? Sa whole ring, ang dahil laman, boss! Peste yan. Ayun yung feel bad ka talaga. Nagaw pa yung rune. Visibility. Para kay Tioli Core. Ganda ng vision din nilang yun ah. Pwede nilang i-continue yung pressure dito. That's why Aurora, yung 2 supports, kailangang connect dito sa may mid lane. Pero para sa akin, okay pa rin naman to. Like, dito naman nadadala yung gera eh. Hindi na natatouch yung Alke. Mm. Kung patuloy pa rin yung chase stone ba kay Alke, siya yung na-pressure, yun yung masama for Aurora eh. Like, wag mo na kasi asahan yung Timber, alam mo na to eh. Sobrang nalugi siya sa matchup. Tingnan mo naman yung gold lead ni SF sa kanya. Almost kalahati. Ganda ng word nila, oh. Ng LGD, no? Naka-rotate siya eh. Kaya kahit pa paano yung pagiging greedy niya, nagbunga naman eh. Oo. Dahil nilang info dun sa part niya. Okay. Going for Lotus Orb si Batrider. Nag-tranquil pa rin siya, no? So, Baka nag-drums lang muna. Sa network niya, mayaman naman siya. parang gusto nila magsama-sama agad, eh. Oo. Based dun sa mga item choice nila ngayon, no? Pero again, KJ, nasobra na siya. Namigay na naman siya ng pag-galvanize. Ramdam mo yung 70 minutes na baby. Shut your pinty muna, Jay. Bayaran mo yung kinain mo kagabi. Atin ka muna meeting. Doon ka muna meeting. Bayaran mo yung kinain mo kagabi. So, teka lang. Nawala nga pala yung soaring ni Storm Spirit. So, waiting na naman siyang ma-deliver, di ba? And for Batrider nga, medyo happy naman siya kapag ganito yung nangyayari, no? Mhm. Pero normally mo rin yung creeps. Napapaikot-ikot pa tuloy siya. Ayun yung pangatin eh. Na-farm pa rin naman niya. Same result pa rin naman. And going 10 minutes tayo dito sa ating next rune. Ito, with Dominator pa, no? Para kay Tailong. After ng rune, baka pwede pa nalang i-pressure lalo itong mid lane. Sa bagay, hindi na kasi Batrider yun eh. Owl Rider na yun eh. Oo, Parang katulad yung sa akin Stingray Stingray Rider. Oo. Stingray na yung sinasakyan. KJ data this time. Won't be punished. Makaka-survive siya thanks to that neutral item. Kasi hindi ba kailangan niya rin magpa-level? Kanina pa tong ganitong state niya. At Level the end of 4. the day, pag clockwork ka, gusto mo pa rin naman mag Ka-hook level shot. 6, no? Oo. Pang-initiate yan. Basag na nga yung mid. Ganun lang kabilis. Oo, ano? Nakita ko yung build ni Whisper, parang pa-Lotus Orb. Ano Lotus mo dito? Mag-drum siya ngayon, eh. Baka nagkamali lang ng na-Q, ganun? Pwede. Wala pa rin namang sapatos to. Eh, nakakalungkot, nakadomi ka na mid, wala kang sapatos. Lakad-lakad ka muna, boss. Okay, makakabasag naman yan eventually since may pets ka. Try na lang kumuha talaga ng area dito, no? Oo. Ay, Lotus pa rin nga, naka-cute. Okay, may hila daw, pati yung cook action. Para daw, ma-dispel yung mga last. Pati yung ultimate laway ni Beno. Yung ulti. So, tower down again. Dalawang tier 1 na dito, makukuha ng LGD. They are up 3K gold dito sa ating net worth. 4-4 yung score, no? Even sa score, pero in terms of net worth, lumalamang yung LGD. Nakakalungkot yan, ikaw yung may alke eh. Ba't lamang sila sa gold? Diba? Pero not bad naman sa Alchemist, ha? Top net worth naman siya dito. Yung pets si Tailong.
Medyo delicious yan. The Hellbear. Ang cute nga nung Poison, no? Tamo, may kumakagat-kagat sa kanya. Snake Bite. And Storm zips in just for the dominated grip. 100 gold secured. Pwede na. Ayun naman yung the best doon. Kung nag-TP ka, medyo nabawi pa. Nagkinasos mo lang yun kung galing ka TP. Si Dido talaga ata siya dito sa Lotus Orb niya, no? Or ano niya muna ata, yung berry. Maganda mo yung berry. Ayun na. Naibaril nga lang. Sharpshooter. Cage is down again. A beautiful shackle shot. Pero wala nga lang follow-up. Tailong dito. Di aabot yung kanyang roar. Naku, pagka Pero na first, Whisper is second charging. The Flame Break is on point. But the Bushwhack, same goes. Another zip out for Mikoto. Kaoru dito will be the one to die instead. So Mira dito, makaka-disengage din naman. Ang namyarin kasi talaga ni BM na walang sapatos. Boss, kanina ka pa parang ikot ng ikot sa map. Hindi uabot. Agad na sana ang pagkakasyakan. Nagamit pa yung acorn shot eh. Oo No? nga eh. Napuno. And meron ng Sacred Relic for Night. Ito yung gusto kong malaman. Mag-feed ba ng talaga siya o Ags hindi? or focus lang muna sa sarili? Sa ganitong state, feeling ko maging greedy ka na lang. Lalo na kung medyo mahirap pa naman yung Timber. Kung dikit naman, like may item yan, tingin ko worth it ipid eh. Oo. Pero yung ganito kalala yung early niya, hindi rin ata. Since may papatay talaga sa'yo. Walang kwenta yung Ags dyan. And yung Ranger, kung magbe-vessel din yun, bumili siya ng earn. Okay. Sino nakadali ng first blood mga boss? LGD boss, nagpakamatay na naman si Kaori. Siyempre, damaniak yan. Guys, kapag ka nakita yung laro ng Aurora, lapagan nyo na agad na makaka-first blood yung kalaban nila. Grabe to si Kaori. Siguro nakakano na sa akin to. Sa lahat ng napanood kong laro niya, 8/10. Sa 10 laro, 2 beses lang siya hindi na first blood. Going for Yules, okay. KJ dito, di pa rin level 6 ah. Yun lang din naman maganda for the side of Aurora. No? May Venom Mancer ka eh. So, kaya nito mag-jungle, nakapag-farm din. Pasok sa balota yan. Ito namang Alke, hindi mo rin ma-pressure since yung pampatay nyo rin kasi wala nga sapatos. Ay, nagdi-deny. Oh! Play na play. Nantatarantado. Grabe naman kasi talaga yung resource gap nila eh. No? 5-5 yung score, 5k gold lead. Oo, dalawa ng... Tapos alchemist pa kayo, no? Dalawang tore yung nakuha. Sobrang worst nito para sa lineup nyo. Pero ito, mga sa setupan ba nila? Tayoli Core? Ako naniniwala ako dun sa comeback potential nung nagpipid ka ng ads. Pero dapat may sobrang sulit bigyan. Kunyari mga Void, Queen of Pain, Game changer Ags. Sun King. Yan, naniniwala ako na pwede. Malaki yung impact talaga. Yung Storm, bigyan mo agad ng animation. Wasil pa yan eh. Level 1 Vortex, may Ags. Sarap yan. Tsaka the best yun talaga pag marami na siyang item. Dun, Babawas na siya eh. agree ako na masarap ipid si Storm Spirit. Kaori. Level 6 na si boss. That's a level 6 clockwork. And there goes your cogs. Ubos Push him ang away. Venom Nut, boss. Wala na magagawa si Kaori dito. And instead, So Whisper on the killing spree dito, no? may Koto dito. Completed naman na yung kaya. Kahit papano. Going for Aghanims, yung Alchemist. So magpipitch siya ng Timber siguro. Team version na yan. Hindi yata para sa Storm talaga tong first Ags. Gusto mo si Beno, para talagang makalat ang laway. Nangyari na to eh. Siguro. Tundra. Ganun yung nangyari nun, diba? Si 33 yung finid niya. Instead na si BZM, Storm ni BZM, tas Team versus si 33. Pero kasi yun, yung 33 Team versus na yun, mayaman yun. Okay yung net. Kaya sulit, nabigyan ng Ags nung time na yun. Dito para sa akin, kahit magkagalims ka, may chance ka pa rin ma-burst. Or worse, yung naunahan ka lang. Wala naman kayo pang save eh. Example, nalasok or na shackles ka, nandiyan si SF, patay ka na eh. Naror ka, patay ka na rin. And May Shackles, puno eh. nag-latch naman with the Flaming Lasso for the follow-up control. There's no way out for Nightfall, surrounded by 3. And dominating for Whisper. Storm zipping in, looking for the potential trade. They found Theolicore, and that's gonna be a kill secured. How about Mikoto dito? Will be able to zip away, pero last mana na ata yun for Mikoto. So who's gonna be the right target for the side of LGD? Mana na ulit. Kapag Timber Chain out, kapag zip out, so ila-let go naman na to ng LGD. Teka, may sapatos na ba talaga ulit si BM? Siguro naman. Domito pala siya, no? Hindi nakasuot yung sapatos siya pala kaya talaga laging ang bagal niya. Hindi, masakit pa. Masakit pa, may paltos. Baka na may paltos na rin siya. May paltos yan. Papansin niya kaya? Mga ganyan player pa naman, yung mga play na play, tapos hindi nakikita kong nakasuot. Antay kasi kinokontrol pa, no?
Nabibisi pa siya. So, haste dito, mukha namang ibibigay nila kay Storm. Makakuha naman. Kaso basag yung top boss. LGD Gaming. Medyo sinasagasaan sila dito sa tower, ha. Kaya ganyan, panalo mo muna para panalo yung isang kambing ko. 7-7 on the board. 5k advantage dito para sa side ng LGD. Hindi niya nga binering, no? Direkta Lotus niya pa rin. Maganda naman, lalo na kung timing na ni Alke ngayon, siya yung naasahan. Return mo lang yung concoction, no, ng Lotus. Ang laking bagay nun, eh. Meanwhile, Kaori dito, nagplant lang naman siya ng ward. And Aghanims almost completed naman na dito para kay Nightfall. Kaso pangit yan yung ginagawa niya ganyan. Nagawa niya na itong farm si Alke. Lalo na kung lumipat dito yan. Dapat, ano ba, sa lane na ata si Veno or dun sa jungle ng kalaban. The best yung sa lane, yung nagpupush ng wave. Oo, nag-a-apply ka ng pressure, eh. May nagagawa ka, eh. Kahit mahuli ka dun, okay lang eh. Basta nag-invest yung kalaban. Huwag lang yung papakamatay ka ng... As in, sobrang simple. Okay. So makaka-agro pa ba itong LGD? Dahil may overlord yan na eh. Para sa akin, it's a timing for you eh. Naka-Lotus din yung bot. And mukhang katry naman nila dito. I-pressure at least yung kanilang tower, no, sa side ng Aurora. Well, syempre guys, no, join our prediction group chat po mga bosses. Kanyo na lang itong QR code na nakikita nyo. Makakapasok na kayo dyan. Gamitin ang aming promo code na 1xDotaPH mga boss. Wala. Plague words lang. Ito muna yung pan-defend nila. Tease pogi lang talaga, di ba? Oo. And eventually, mababasag naman to, no? Itong Aurora naman, sabi nga natin, nakita na natin na pa-Aghanims nga itong si Alchemist. So kung ipipid niya si Timber, baka yun yung timing na hinintay nila. Yep. I-bait nila si Timber. So nakaka-essence naman na yung Timber. So at least damage-wise, Meron na. may offer naman na siya. Dota Crash. Ayan yung mga gusto kong problema. Ganda. Alam ka namang hindi magka-problems yan. Papa, woo! Nag-crush naman talaga. Alam ka naman paglaruin mo yan ng naka-altab yung hero niya. Mga legit reason naman yan, di ba? Oo. Nakainis yung nakita mo eh, yung pause sabay tumayo sa upuan. Ay, inis na inis ako sa mga ganun. Basi rap yun. Before mag-start, pwede ka naman umihina eh. Paano pag LAN event? Ganun yung ano mo. Ayun, hindi pwede. Di ba? Sa LAN Naging event. mannerism mo pa, yung mga ganun. Kaya rin siguro talaga nag-quit na rin agad si Rappi ng pagiging pro player. Kasi nagla-LAN event na sila eh, tapos iihi. Bawal, no? Hindi kaya. Oo, hindi Hindi kaya kaya. ni Rappi. Hindi kaya. Feel ko. Kaya siya ano eh, parang hindi para sa akin to. Naisip hindi para sa akin tong Naisip niya na agad. LAN event. Ayun, wara yun yung 1 hour game na to. Siyempre, alam mo naman na to. Sanayan lang yan. Nakarecollect naman yung clockwork. Ito naman yung maganda dyan. Gusto mo makita ko ng ginawa ng SF. Kung sampal very much ba siya dito. Nung kalaban nga nila yung... Sino ba? Yung SF nga nung bata, nag-right clicker eh. Yung nagbabarel, anong tawag doon? Hydra Hydra spread. spread. Feel ko, as Yuma, kung paano yung playstyle niya lagi. The right clicker gagawin niya. Eh, Pampaluan yung mga gusto niyan eh. BKB naman na siya dito. So, Roshan, sinesecure na nga dito ng LGD, no? Pero yung medyo mapatagal ka dyan, nakaka-recover yan, ha? Tandaan mo, Alchemist Beno to, mga nagpa-farm yung hero. Ultimo itong si Hoodwink nandito, nagpa-farm. Eh, dahil dyan, mahuhuli siya dito ni Tioli Core, pero nagamit na yung shackle shot eh. Oh, shot too late! So naka-out pa naman doon yung Hoodwink, pero Aegis secured still sa side ng LGD. Level 1 lang din kasi. Level 1 yung hookshot eh, no? Maikli. Pero yung ganitong Shadow Fiend, ito yung capable talaga high ground agad mo eh. Tsaka kamo pumunit sa mga Alchemist Timber. Ayun yung meron kayo sa lineup. Yung Storm dito ni Mikoto, di mo pa siya masyadong masano. Since ang hirap niya, hindi rin naman sila nakakakuha ng kill streak. Ito, nag-smoke na sila. Kailangan pang bilhin yung point booster para mabuo yung Aghanims. Nightfall, pupunta naman na doon sa may secret shop, pero nasimulan na agad yung team fight. Aghanims, kanina na ibigay. That's gonna be Timbersaw. Pero siya yung wala dito sa team fight na to ha. So they've lost the Hoodwink still. Same thing with the Storm. Lotus Orb returning the concoction onto the Alchemist. And now Shadow Fiend in front of him. Nightfall dito trying to escape. Good flame break play coming from Whisper. Timbersaw was able to take out that Beastmaster. But look at Nightfall.
Damage building up. He's gone for good. Theolicor dito. Might survive. Hook shot over to the Timber. Nakakagpa Doesn't have the reactive armor. Nagamit na dito ni WS. And there goes the magical damage. Controlling him so far together with his cogs. Right click something over the Shadow Fiend. WS dito. Can he survive this? Down to low Shackles! HP. And beautiful Shackles play. 3 cores down para sa side ng Aurora. Yan eh, masakit. Napid mo na ng Aganims, naubos kayo bigla. Totoo. Napatay niya yung Beastmaster, yes. Pero ito na yung kapalit. Ang lapit pa sa tower. Okay, disaster. Basag to. O, di ba ka naman pinapahit ng lahat? And syempre, no, guys, scan nyo na nga muna yung QR code. Ano ba naman sa inyong harapan? Nakuha na nga agad ang percent kills dito ng LGD. Well, at least medyo mabilis lang naman yung mga spawn timer dito ng Aurora. It's too early, 20 minutes into this game. Pero Yuma dito, hindi naman tinuluyan ng Storm. Zip in and out, sharpshooter, kuminek pa sa clockwork instead sa may bat. Reset mo na. Masyado pa maaga. Chill lang muna tayo dito, LGD. Isa pang ganun fight, Alke. Ilaban mo pa yung sarili mo nang wala kang item. Kakapid mo lang, napalaban. Binalik yung concoction. Hindi mo rin alam, naisip ni Nightfall dun eh. Pag alchemist ka na matulungin ka, nag-feed ka. Dapat knocker ka sa kakampi mo. Hayaan mo sila. Kung hindi nila kaya, okay, edi GG. Ganoon lang naman eh. Kaya nga mga finid ibig sabihin hindi ka nasali, di ba? Nag-Radiance ka, nag-feed ka eh. Kung nag-Radiance BKB ka, maging involved ka sa clash. Ayun, sobrang ganda nun. Ikaw yung aasahan eh. Yes. Easy lang, hindi pa. Huwag niyo munang huwag niyo munang Di pa tapos to. Tatapusin pa lang. Hahatak pa lang, oh. Nahatak agad dito ni Whisper. So immediately one down sa side ng Aurora. May buyback naman yung Venomancer. And look at them. They're just poking them with their spells. Mabubuhay naman yung Bumalik Woodwing. naman yung Concoction Storm Force. return again over to the Alchemist. Nightfall dito. Needs to be careful. But same thing with Yuma. Yuma still has that Aegis. 2 minutes pa bago mag-expire. Lifesteal ka muna dyan, boss. Tamang MOM ka muna sa agent. May Crystalist na. Ini-equip na. Nagpapakitang gilas ka niyang heroic since naging LGD. Kailangan ipakita yung kanilang galing. Ginagalingan lang din talaga. Pero Para teka. masabing worth it ba? Hook shot. Is that a setup? Meron bang follow-up? Ang aga ata. Wala pa pala nagtitipi. Pero out of mana for Mikoto, meron siyang mana for teleportation naman. Nabol pa ba siya? Uy, nakita nila si WS. WS. Pumili ng loto si boss. And that's Yuma. In front of him. Medyo makunat nga lang to. Ako may paniki, boss. Kaso nga lang, with Batrider's help. Hindi niya alam no... Okay, that's Aganim's use. Active armor, Lotus included. So, hindi naman para maglaso, no? Dahil out nga pala palang laso. Hold on pa. Naninindak lang talaga si boss. And back to the bottom lane. Dito yung side ng LGD. Gustong gamitin yung Aegis ng Shadow Fiend. 1 minute pa bago mag-expire and fortification committed for the side of Aurora. Pwede ata sa gitna or no? Smoke play for Aurora this time. Kailangan nila mag-initiate dito pero sino yung right target? So far, Shadow Fiend lang nagsha-show. Backdoor protection gone. Vortex play. Lotus Orb to protect him. Ando naman yung mga damage so far. Pero Yuma, with half HP, he'll be fine. Ito si boss, grabe ka naman. Hater ka naman ata ng Pinoy. Sabi niya, Polly, boss mo, magpapakapi ako kapag hindi nanalo yung OG. Yun na. Pero sa bagay, kahapon nga, 0-3 ngayon. Dalawa lang laro eh. Baka mas madali yung 0-2. Totoo. Ang mabigat yung kalaban nila. Yandex na 3-0. Baka na ba yung Yandex Tundra, no? Okay. So another high ground attempt. Mid lane naman tayo dito for the side of LGD. Slowly. Tatry nilang basagin. Wala rin naman nasa labas ng base for the side of Aurora. But now with the lasso play over to the Hoodwink. That's gonna be Mira down. Good thing he has the buyback. Aganims activated para kay WS. Storm zips in. They found the Shadow Fiend. They found him without an Aegis. Pero Yuma dito will just requimmed and push them away. Mikoto goes down. Concoction on its way and takes down Yuma at least. Big target for the side of Aurora. Buyback committed for the Hoodwink. Will they continue? Dito naman yung Cogs play, trying to zone them out. WS dito wants to keep up. They found Tailong. That's gonna be Bushwalk to hold him in place. Takes him out. 2 cores dead for the side of LGD. So Aurora making their hold this time. Na-hold it pa nila. Buhay pa yung tower, no? 1 hit na lang. Hindi nila mabasag. Yun po yung kanina nila na problema. Medyo tumatagal and tumataas eh. Oh, yung up next natin. Sa wakas, nilabas na nila yung mga ganito, ha? OG Yandex times 3. O baka naman sana, stream A, lahat dehado. Oh, para yumaman tayo. Puso lang, di ba? Oo, lahat ng stream A yung laro ngayon, dehado days. Malaman lang ba? So hindi na dire-diretso ng LGD.
Nag-i-skill pa naman si Timber, hindi pa naman ganun kasama. And para sa Aurora, no, swerte pa na hindi pa kayo napapasagan eh. Para sa ganitong lineup, no, Beastmaster, may Domi, may item yung SF. Ay nabate. Na Lotus. And who cares about the Lotus Orb, di ba? Tagal niyang... Andiyan pa rin naman yung Disable. And yes, the News. reactive armor explodes. There goes your cogs. WS has gone. Big kill for the side of Mira. LGD. Mira dito needs to back away. Tip is out. Shackles will latch. So, interrupted dito si Mira. Another hero dead. And die back to for the Hoodwink. Alright, doon pa sila nadali. Yung bigla kayo nagpapitas, angat na nga tong mga to eh. Pero teka, Tailong. Kaori found. Zord. Another one to fall on the side of Aurora. Mali nang nahabol si Venom at may BKB pala na ito, lalaban yan. Nakita yung neutral. Doon nabasag yung third tower. Biglang, galing nila mag-defend, biglang ganun mababasag. Lumabas at eto na nga, set of racks possible na ma-secure dito ng LGD. And yung third tower sa may mid lane, sabi mo nga, isang hit na lang ata yun, basag na rin. Yapi, kinakabahan yung pagkakalapad ko sa LGD. Nakabahan. Kabado rin yung handicap ni Joma dito. Plus Maganda naman, nga talaga yung tig-isa lang tayo, no? Totoo, yan nga yun. Pati Team Barracks nakakuha na nga dito yung LGD. Daedalus First racks Shadow today. Fin pala to. Medyo masakit na talaga pag pinalo ka nito. Ayun Ito yung sinampal-sampal ka na ni SF. Ayun yung hindi mo kayang tayo yan pag alchemist ka. No outs. Lalo kung magkakasatanik. Yung parang, teka, paano ko tatalunin to ng, paano kaya out carry to? Teka, mo nilabanan nyo ata si Rappi dito ah. Yari kami kay Rapid. Tapos kaya kayo kay Rappi. Alam ko LGD si Rappi dito eh. Okay lang yan, isang SB lang yan eh. Mahalaga tumama ako dyan sa SB. Tournament nga niya to eh. Sa bagay, Blasalam nga eh, diba? Tournament niya to. Gate use. Napabalik sila sa baba, no? Na-scan naman sila. So, fully aware naman yung Aurora dito. Oh, sa bagay, baka gusto nila manggaling dito lang ulit. Like, masundan yung creep wave. Interesting nga eh. Like, hindi nila naisip mag-Tormentor doon sa top. Bago sila mag-gate. Meron din namang, open din kasi tong mid eh. So, tingin ko kung showing tong baba, nakapasok yung creeps, pwede kang bumakdoor. Feel ko, laking bagay ng Gale Force dito. Sakaling makakuha ng shot si Teolicor. Lalo na, approaching kayo sa high ground eh. Mamaya kamo, core pa yung makakuha, no? Kahit sino sa kanila. Okay, courier down. Nahunt nga ng Plague Wards. Bagay pa kasi talaga kay Kaori itong hero na. Parang pinig ko hindi fit sa playstyle niya eh. Hindi, Aurora is the shish. nauubusan na ng hero mo eh. Kailangan may bagong lumabas. And don't tell me, Nightfall dito. May BKB naman na siya. Yes, he has. Pero up against Lasso, With Daedalus. sinampal-sampal ng Shadow Fiend. Alchemist dead for 60 seconds. May buyback naman dito. Amplify damage. Ta 7 seconds for Roshan. Kimo, mag-i-spawn. Okay. Ito na, nag-aalay na yung bituin para matalo sila. Lincoln Spear para kay Mikoto. At least protected siya sa mga laso-laso na yan. KJ, look at them. Mamatay nga dito yung Venomancer na kanina pa nagpa-farm. Now, knowing na meron ng Lincoln, settle for the Team Burso, but return by the Lotus Orbs are both stand up. Look at this Batrider. Try to aim down Mira first. Easier target to begin with, but they don't have the lasso play. So wala yung additional Mira, control, pero lumakad sa wild point. access habang nasa Firefly. Mira goes down. WS runs away. And Batrider wants to keep up. They got the Vortex trying to burst him down. Can they do it? Whisper dito. Bumalik yung But the shackle shot. Lotus, but he'll be fine. Teolicor dito, controlled by his own shackles. And BKB is committed para dito kay WS. Explode by the Yules. Kanyang ulti. Ay, Aghanis pala, sorry. Roshan na lang kasi, naghabol pa kayo eh. Kumulit pa sa dance floor eh. Eto na. Check naman na ata nila yung Roshan dito. Sabagay, kung kailangan mo rin bugawin nga naman dito sa Mirror area, di naman masama. Tama din naman. Yun nga lang, down kayo ng core. Then almost lahat naman na ng Aurora, no? Up na rin dito yung Hoodwink. So, kailangan mo rin mag-ingat. Sa atin ko, nabili na tayo sa Tanic. Ayun o. Sa ganitong klaseng timber naman, di pa ganun kasakit. Wala pang Shiba yan. Di pa ganun kakulit. Di pa siya sobrang annoying. Ang maganda naman sa Aurora dito, since si Nightfall nag-a-item na,
may additional na core na pwede na tumulong, diba? Kanina, hindi mo pa talaga maramdaman tong Alchemist eh. Kasi sa ganitong game, hindi mo maramdaman yan. Hindi ka mas mayaman sa lahat ng hero nung Sasampalin ka lang kasi ni Isip. Ang yaman ng Isip eh. Pero Storm, to start this with a zip. Looking for a target. Wala nga lang aabutan for Mikoto, unfortunately. May regen, ha? Okay, so possible, Maganda no? to. Game changer route. And smoke play naman sa side ng LGD. Roshan, nagja-jogging sila. na dun sa may top rush pit. Proceed pa rin naman yung LGD dito. Looking for a target dito sa may high ground. Na break na yung smoke and lasso dito will be for the Venomancer only. But it is enough to take him down. Wala rin buyback yan. Lotus Orb returning the Acorn shot over to the Hoodwink and controlled. Shadow Fin. They have the bushwalk and look at Yuma. Yuma OO. Yuma O. And Double S will keep up. Try to chase down the Yolicore. Aabutan gem na rin yan, dito. Another one ba sa side dito ng LGD? Yes, it is. A gem on the ground. Yuma dun out position. Boss, iba yung nahabol ng kakampi niya. Nagsibaba na lahat. Siya lang mag-isa yung tumaas, no? Yep. Siguro feeling niya nung, misa taling ako, kunat ko na, hindi na ako kaya i-burst nito. Hindi Na-maximize yung disable, eh. Di ka nag-BKB. Ayun. The burst is real. Okay na. Di atis, hindi kinakabahan yung plus skills natin. Okay. Yung manalo, kabado ka pa. Sila pa makakapag-Roshan. Di pa naman ito yung Beastmaster na mambabaralbal. Eh, nag-domino eh. Now, Whisper dito yung mauunahan. For WS, dito mama yung sharpshooter, no? Now, yield up si WS dito. Nade-delay nila. Nababay time. 18 seconds for the Shadow Fin. Hindi rin sila ganun kabilis mag-take ng Roshan, unfortunately for Aurora. So, kailangan nilang umatras dito. May maganda naman silang vision, no? Pero lasso! Too late for the Lotus. Pero turn by the Concoction. Stun him up. Pops the BKB for WS. Trying to bring down Tailong. Tailong dito. Will fight back with his own BKB. Where's the roar target? Returned by the Lotus Orb. Good thing Storm dito will be protected, but they have the hook shot for the additional control. Mikoto goes down, but same thing with Tailong. But now WS without anything to protect himself. He's about to be taken out here, and he will die. 7 seconds gone for the Timber, so another target found, and that's gonna be Venomancer. Kaori here, gone. 4 heroes dead for the side of Aurora, and Roshan for the side of LGD. Clutch yung pagkakalaso doon. Naipit sila, no? Nalaso yung Timber, kinailangan patuloy nilang balikan. Since na-realize nila, pop ng SF, kailangan na natin umalis eh. Kaso yung dinaanan din kasi ni Batrider, yung medyo malayo-layo, sa may tower, hindi niya kita eh. Hindi niya tuloy na dodge, hindi niya na Lotus. Nabigla siya doon ni Whisper, and dahil nga dyan magkakaroon ng Aegis advantage with Banner, yung side ng LGD. Chill ka lang sa under natin, boss. Di pa naman lumalagpas. Sayang nga lang kagabi yan eh. Tumalong lang sa Falcons to, kaya nila i-3-0. Sabi sa inyo, lapagan nyo na nalapagan to LGD sa group stage. Lakas to pag group stage eh. Hindi kasi nag-BKB rin agad si Taylor. Pinakaba pa yung sarili. Na-stun pa ng Concok. Parang na siya sa pati Timbersaw. Something good, napaganda naman eh. Like, kahit sabihin mong na-return yung roar, na-stop yung storm doon, no? Parang dumating si SF, kakainin na lang. Si Storm yung naging kapalit. Nadamay pa rin naman yung Timbersaw at the end eh. And mukhang another rock stop for the side of LGD. This time around, Yuma, meron siyang Aegis mo. Yes, kaya na lang patayin si Yuma, pero 2 beses doable ba? Sa ganitong item ng Shadow Fiend, no, mayaman to. Lalo na kung magkakaroon pa to ng Lincolns, mas mahirap sa part ng Aurora. And looks like LGD will continue for the last lane. Damage na nga lang yun, hindi na kailangan yun eh. Bili ka skadi dyan. Clockwork, what happened? Nightfall dito na, nandun sa may triangle. Medyo naggagagala dito si KJ. So, kailangan mo na mag-atrasan for LGD. Binigyan na ng space ni KJ. Nainis na ako kay Whisper. Medyo visit na to. Yung pull niya ngayon, pasok mga hindi binaba na hero. No? Parang kakaiba yung mga offlane hero niya eh, no? Yung laging lane dominance pa. Nando-dominate ng lane. Yung Tormentor nga talagang hindi pinapansin, Sir Polly ah. Ayaw din nilang babain. Ang lakas nila mag-Tormentor, di ba? Yung LGD. May Aghanim Scepter na rin to si Batrider, boss. So yung double lasso is possible. Pero napapansin ko kanina pa, kapag ka-support yung nilalaso ng Whisper, natalo sila sa teamfight. Titignan natin. So magandang target lang para kay Whisper dito. Kaori showing. Binibuild na rin yung Plague Wards on the middle lane. Yung dominated creep dito, yung Dragon, mamapatay.
Uy, thank you pala kay, kay Joseph Kevin dun sa may Uy. YouTube. Nag-send nga na pangkapi natin. Nice one. Maraming salamat po, no? Mahusay. Mahusay mas. Pero lasso on two! Pero where's the follow-up? Where's the Roar? Hex already onto the Storm. Roar will be the next move. But can they take him down? Right clicks coming up from the SF will be enough to finish the job. And there goes the Requiem. WSito will be able to dodge this with his BKB. Explodes the active armor to take on the Batrider. Beastmaster same goes. Yuma getting ignored. Cannon down by the Hoodwink. 2 heroes down. Make it 3 on the side of LGD. And now Yuma, it's time for them to take him out. Can he even do this with the help from Theolicor? Yuma pops Satanic. Is it enough though to get the trade he needs? No, it won't be. Mamatay dito si Yuma for the second life. Can he do it again? Concoction getting cooked up. No BKB, no Satanic, no way for him to survive. That's gonna be Yuma gone. 4 down again for LGD. Hindi ko alam kung ba't hindi nilalayo ni Batrider, no? Hindi ko napansin kung naka-disable siya eh. Na-Lotus ba? Or Yun nga eh. Like, okay na yung ginagawa nila, nandun sila sa taas na kasetup pa, biglang nagkagera pa sa gitna. Pilit na pilit yung pasok nila kay Storm tuloy. naglahabol pa, no? Naglakad pa. Eh, nakita mo yun, hindi nila ma-disable yung reactive armor. So, nung pumutok dun sa tatlong hero, pumula si BM, namatay si Bat. Okay na, ito yung kilala nating LGD. Yan, di ba? Hirap tumapos ng game. Hindi nila kasi mag-BKB rin tong Batrider eh, no? Hindi mo rin malaman eh. Nag-lens din eh. Greedy talaga eh. Nagkakaibang galaw din eh, no? BKB Lincoln ka rin dyan, tamo di ka nalalaso ng sarili mo. Nagpalit na ng pangalan pero heroic na heroic pa din yung galawan. Mas masok nga yan. Wala nagka-godlike, no? Mm. Lang. Hindi ko makakapit yung godlike ni Derek. Ni Hasper. Pero medyo hindi pa naman kinakabahan si Derek dyan. Plus 10.5 yan eh. Yung 10.5 naman ni Amoj, walang kakaba-kaba. Yung godlike lang ni Hasper. Kapahan ka dito pag na-post pa tayo ulit. Huwag ka ng pos yan. Iniiling mo kasi yung pos eh. Okay, pagaling ulit si Alchemist dito ha. Nabuo naman na niya yung basher. Maganda na yung item niya. Like, bigyan mo ng agrims nga naman yung Storm. Lalo na high ground defense naman na, no? Yung nangyayari dito for Aurora. Tsaka may item na kayo eh. Okay na to eh. Tingnan mo yung Timber. So nakakapang-kite na. And Batrider na walang BKB nga. Hinahabol dito as for Whisper. But there goes the Requiem! Protecting this bat. But is it enough? WS dito will charge in. Lotus Orb. Yield up. Batrider tries to escape. Blinks out just in time. Ikaw na dito. Won't be able to catch anything. Nakapag-hook shot out din naman si KJ. And for WS, he needs to be careful. It's down to half HP. Runs away for the side of Aurora squad. Wala nga lang sa tailong support na yun. May So, next, reset. may next pen pa rin naman, no? Kahit pa paano, napabikibin mo rin si SF eh. And para sa akin nga, sila hindi nag-scale, no? Nabawi na yung network kasi. Kanina, okay naman, looking good yung network nila. And kung tumatagal to, pwedeng mapunta pa sa Aurora to, ha? Yup, nagka-aganims na yung Alchemist mo. So ito na, bibigyan na sa Storm. Pababay dyan yung under mata, Poli, no? Chill ko lang. Hanggat hindi pa lumalagpas mo, Okay pa huwag yan. kang kakabahan. Sige. 42 naman yan eh. 4 na minuto pa. Marami pang pwedeng mangyari dyan. Toto. Pwede pa antayin yung Rosha. Pwede pa nga natin antayin dito yung tier 5 item. Doon ako nakakaramdam eh. Ang hirap tapusin ng game nga ni... Laging pag isang lane, no? Hindi matapos-tapos. Perfect na may nangyayari. Nagkaka-mistake lang talaga sila eh. Na may miscalculate nila eh. Nagugulo rin sila ng Aurora. Pero Aurora dito, speaking, Parang nagba-back and forth yung talungan moments eh. Tatalong si Aurora, then magtatalong bigla si LGD, tatalong na naman si Aurora, tatalong na naman si LGD. Salitan lang eh. yes. Ano ba tawag doon? Alternate errors. Diyos ko. Well, guys, gawa tayo play. 39 minutes na. Kasi mag-BKB boss eh. Tipid mo din eh. Dahil mo rin kung ano-anong item. Ang galing mo na eh. Minsan talaga mahal din tong BKB. Parang nagiging worth 15k ata yan. Hindi mabili-bili ng mga core mo. Di bawal sa int yan. BKB ka dyan, di nadadamage yung Storm pati itong Timber. May iwasan ka. So, mas marami kang magagawa. Sure mahatak mo pa kamo. So, going for Lincoln sila lahat dito. Mukhang annoyed sila sa may Lotus. And movement sa LGD papunta sa may base ng Aurora ba? Ang gagawin nila dito? Actually, hindi naman. Triangle lang naman muna yung tatry nilang i-take over. Nagka-MKB si SM. So, sampalan very much talaga to. So talagang damage-wise, talagang andyan naman for Shadow Fiend.
Para nga naman sa Regions, no? Netong Alchemist, dahil tinatry din niyang makipagsabayan kanina, hindi na ganun nasasaktan yung Alke. Nag-build na rin yung mga armor. Teka, 2 minutes na lang! LGD! Hoping ka rin eh, no? Na ano ka eh. Alam na natin yung maniha kahapon eh. Mag-over, under. Alternate din eh. Naunahan mo lang ng under agad. Hindi kasi, yung kayo ni Alo, under yun eh, di ba? Inisip ko. Okay. Ang sinasabi natin, ikaw eh. Kala ko, pag first series eh. Baka under. Sabagay, under ka rin. First series mo kahapon. Nung second ba tayo? game, di ba? Ay, second series. Bali, second series, ito ka pumasok eh. Nag-under din nata tayo ng 33 minutes. Ayaw, under. Under din yun. Second yung ano eh, yung Sumixty, di ba? Yaman na. So, medyo pumapalag na yung Aurora dito. Nasa kanila naman na yung network. Basag nga lang yung dalawang racks nila. But something good, alam mong nakabawi ka kapag ganito yung scenario, no? Ubus racks mo yung network nasa inyo. Yes. Nightfall pa 25. Whisper, Lincolns na nga din. Ang daming Yules. How about Nullifier? Bili kaya sila Nalip, no? Nullifier. Pwede. Or ba, dahil ba dito na isa lang naman yung naka-4 stop, wala naman din masyado pang-buff, walang mga glimmer, Ghost Scepter. Ito, nagkaroon na ng game to kahit pa paano. Timbers ang yaman na. Ayaw mo kunin yung metallic. Teka lang, magkakaroon tayo ng teamfight dito. Best item ni Timber yun yung parang kukunong beetle. Na-break, Kauri dito, it immediately lassoed. And ano yung decision for the side of Aurora? Disengage. Let's run. Pero Tailong, where's the side of Ice? They found him! Timbers so caught. There goes your roar. They'll try to fight back. Alchemist cooking up the concoction at least over to the Wind Ranger. But there goes additional stun. WS dito tries to poke him out. Andun yung Chakram Blade has been thrown. WS with half HP. Timberchain out. But a sakting hook shot to stop him with a Cogs play. Pops his BKB finally together with Zagat Scepter. So still trying to survive there. And that's gonna be stunned over to Mikoto. Mikoto will zip away just fine. Nightfall dito. Damage coming through. So kailangan mag-ingat dito for the Alchemist. Flame break. Not gonna make it. Na-push out. Pa-out yung push dun, no? Para kay Nightfall. Ups! Back muna. Ups! Tapos na 42. Ay, naman mo kasi. Kaya mo rin mag-over. Boss, yung LGT lang. Mali-mali lang yung ginagawa. Medyo naramdaman mo na nung nag-post eh. Late mo na nalaman eh. Nakataya na tayo nun eh. Pwede na eh. Alam mo na, papunta na tayo sa tamisan ng over. Pag talagang nangyayari na yung mga pa-post-post, may nag-crash, going over yan. Yun ang maniac, guys. Hindi matapos-tapos ng LGD. Waiting sila. Next Roshan. Palabas naman, no? Heroic is back. Ito, kilala kasi natin talagang heroic, no? Kumbaga, ilang beses my ground to mo. Yung laging lamang na lamang talaga, pero yung close out ng game, yun yung sobrang hirap para sa kanila eh. Oo, ilang beses lang humay ground nun, hindi nila ma-close-close. Parang may plano sila, pero naiiba eh pagdating sa high ground, no? So, eto, iikot yung Aurora. Try nilang lumaban. Paano to? Nag-roar. Aware dito yung Aurora. That's gonna be a quick zip over to the Clockwork instead. Wala nga lang follow-up. Medyo interesting. Okay, Clockwork na talaga yung magiging main goal. Side of Ice. So walang follow-up still. KJ, hook shot out. WS dito wants to chase him. Will be too late. Gamit kaya yung Chemical Rage? Ay, hindi naman. Nagkakagano lang. Nagtaktak lang pala siya. Piling ko pag nagka-sweep link yung SF dito, ang dali nang pumatay. Siya yung naiiwan lagi, hindi siya nakaka-follow up eh. Like yung tipong nasasabayan mo na yung talon ni BM, talon ni Bat, or talon ni Clockwork. Yung kaya ginawa niya, or tinuloy niya muna itong fight. Si BM din kasi walang blink. Walang ano? Walang blink. Oo, ay tama na. Ano? Walk trip vice lang eh. And a beautiful vortex onto 2 cores. Concoction too late to be released. And they had the lasso. Controls them too. And patay na nga dito yung Alchemist for 100 seconds to buyback. Lord will be there to hold the Timbersaw in place. Yuled up. Removes that reactive armor. And with the Requiem for the fall of control. 2 cores down sa side ng Aurora. They have the buyback for the Timbersaw. But the Storm needs to get out from this. How about Venomancer will just TP away fine. Will survive. 2 heroes only yung nakakuha nila doon. Pero teka, Storm, Lincoln will block the shackle. So makaka-survive pa rin naman dito yung Storm Spirit. And back to business, Roshan sa side ng LGD. Roshan number 3. Pre na pre yan, boss. Hintayin mo yung sobrang tagal nyo doon. Double lasso. Double roar. Kahit ano doon, mahalin doon, maganda eh.
Double lasa na lang siguro. Si Whisper yung may blink. Style mo. Tinulin niya na pala yung Hydra. Okay. So, more damage para sa SF. Pa-butterfly pa siya, hindi na mag-sweepling. Sweepling ka na dyan. Kailangan mo ng mobility. Buisit ka rin eh. Kaya rin talagang patagalin. Sinampal-sampal. Reactive Barber ka, wala ka naman ginagawa niya. Yun naman pala yun. Ba't mag-blink si Tailong? Sila naman yung pupunta kay Tailong. Bagay, Storm Timber Alkit to eh. Ano bang gagawin yan? Papasok. Diba? Alam nga naman umamoy-amoy yan yung mga right click sa Gedli. At eto na nga, last lane to push. LGD going for the third Walang tower. buyback si Alchemist, pero 18 seconds na lang naman na siya. Na first out pa nga lang yung buyback for the Timbersaw and Fortify. Won't last long. Mikoto Banner dito. kasi. Trying to annoy the backline heroes, but they will settle for the Timbersaw. That's gonna be lasso play. Next! Side of Vice for the next one. Timbersaw is gone. Dive back for WS. Roared! That's gonna be Mikoto. 2 heroes dead. Buyback for the Storm. They've lost another hero, which is Mira. So how about Alchemist? Nightfall dito. Concoction settling for KJ. Hindi niya He's able to yung take down the SF clockwork, but the Shadow Pin is hitting hard, but a beautiful Vortex play from Mikoto. Is it enough to turn this Satanic activated, and the last one for the control as well? They're gonna be Alchemist down without the buyback. Game is over. They'll tap it out. LGD still will win the game up against Aurora. Tumagal lang. Nahihirapan lang. Ang dami pa nilang mistake ng mga parang 25 minutes eh. No? Okay na eh. Sobrang smooth sailing for the side of LGD. Nakabasag ka ng 20 minutes ng rock sa baba. Naisunod mo pa yung gitna. Kasi yung parang tumatagal dahil nga sa missteps din nila. No? Dinamay lang yung under ko. And for Aurora, ayaw ko talaga ng ganito yung system nila. Parang ilang beses ko na nga ito nakikita. Magpa-first pick ka Timber, tapos bibigay mo sa kalaban yung SF. Di mo alam kung ano yung gagawin. Gap ka. Dito lang naman kaya siya nakarecover na pinch. Imagine mo kung walang Alchemist. Kung hindi ka mapipid. Wasak Wasil talaga. ka na dyan. Pambanan na ata talaga tong SF kapag gusto niya mag-Alchemist. Like, Yun na lang yun. pride na lang yan. Paulit-ulit nyo nang ginagawa yan, no? And direct, meron na ba tayong MVP dito? Labas mo na yan. Ikaw ba, kung may MVP ka dito, sino? Batrider pa rin ata ako. Pwede. No? Siya yung mas maraming ginawa dito, Batrider. Nung SF, medyo may mga choke moments pa eh. Mga pwestuhan Yan na nga, no? walang iba kung hindi. Si Whisper ang ating player of the game. Bat na may rider, 12, 3, and 21 with the 92% kill participation. 42k din yung damage. Ito talaga. Siya talaga. Bigay mo sa kanya. No doubt. Deserve. Parang mas masarap mamaya. Mamaya na. Mamaya, pag nakapinta tayo, mahirap na kapag masyado tayo nagbidain. Yun na nga mga bossing na mag-short break lang kami dito ni Poly. Pagbabalik nga natin yung second series. Naku po, yung OG versus Yandex yan. Kaya wag po muna kayo aalis. Stay tuned. Magbabalik po kami dito sa May Clinic. Gusto mo ba ng throwback? Update of all. He's going to get taken Sonic Wave to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Look like not a time to count it out. Oh! And we got They've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon